Dating artista, nag-adik. Paano nagbagong buhay? Matinding sama ng loob sa inang hindi nakilala. Mapapatawad kaya? Ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Matindi kong bumanat. Di nagpapatalo sa mga punchline na patok sa masa. Yan ang dahilan kaya isa siya sa mga kinagigiliwan sa larangan ng comedy. Siya si Jobert Austria o mas kilala bilang Kuya Jobert. Mahusay man sa joke time, hindi naman naging biro ang mga hamon na kanyang hinarap sa tunay na buhay. Bata pa lang, naging malaking katanungan na sa isipan ni Jobert ang tunay niyang pagkatao. Niloloko ako ng mga kalaro ko pag nag-aaway kami. Ampon, ampon. Yung nanay nung kaaway ko, sumisigaw, ampon ka! So nag-aaway sila ng nanay ko. Ampon ba ako? Hindi totoo yan. Meron kang hinahanap eh. Siyempre likas yun bilang tao. Malalaman mo naman yun eh, may luksong dugo. Nang siya ay nasa high school, naisama siya ng kanyang kapatid sa isang Kristiyanong simbahan kung saan niya unang narinig ang mabuting balita patungkol sa sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus para sa kaligtasan ng lahat. Nag-altar call, tumayo ako, umiiyak ako. Tinanggap ko si Kristo noon. Alam ko pag alis ko noon kasi iba pakiramdam ko. But then, siyempre nga, diba, sabi nga, kung hindi ka magbababad sa Diyos, maliligaw ka ulit. Kalaunan, naimpluwensyahan siyang magbisyo hanggang sa tuluyan na siyang nalulong dito. 13 years old pa lang ako, namumulot na ako ng sigarilyo habang nagbabike. Tapos alak, yung marijuana, yung shabu na, tapos cocaine. Pagka na-addict ka sa drugs, wala ka naman pang sustain nun eh. So kailangan magbenta ka para bumalik yung gamit mo. Yung panluloko, di ba? Nagsisinungaling ka. Gamit sa bahay, binibenta ko. Gamit ng nanay ko. Nakakalungkot kasi minsan kahit pambili na nila ng gamot, nakukuha mo, ganun ka-addict. Sa edad na 19, hinarap na rin niya ang mabigat na responsibilidad bilang batang ama nang mabuntis niya ang kanyang girlfriend na kalaunay pinakasalan niya. Pero sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa bisyo. Hanggang isang araw, habang lango sa alak, nakumpirma ni Jobert na ampun lamang siya ng mga kinikilalang magulang. Mula noon, nagkimkim siya ng sama ng loob sa kanyang tunay na ina. Tinago nila yun sa akin hanggang nagkaroon na ako ng asawa. Naging wild ako. Sabi ko sa'yo, namamalo ako ng bote sa ulo. Nag-aabang kami talaga ng gulo. Pagkatapos namin alak, babatuhin na namin ng bote yun. Rumble na yun. Kalaban namin, may mga samurai. Kami, tubo, tumatao pa ako noon. Nakaganon lang ako. So, good. Mga bato, umigit. So, walang sense of fear. Mas lalong bumigat ang kanyang sitwasyon nang iwanan siya ng kanyang asawa dahil sa patuloy na paglala ng kanyang bisyo. One time, nag-away kami ng ate ko, sasaksakin ko siya ng kutsilyo. Dala ako sa presinto, so ikukulong ako. So, ginawa ko, inutog ko yung ulo ko. Tawas ito, para hindi ako makulong. So, hindi nga ako kinulong, pero umuwi ako, duguan ako. Hinayaan na ako maglakad pa uwi, tumatawa pa ako eh. Pag uwi ko, gumagano pa ako sa mga kaibigan ko. Woo! Wasak ang ulo ko. So, hindi na ako tinanggap sa bahay nun. Tumira ako sa jeep, kinuha ko lang yung kutsyon, tapos yung 3 pirasong damit ko, kasama ko yung anak ko. Tapos lasing na lasing ako isang gabi, minumura ko yung Diyos literal, di ba? Minumura ko siya ng literal. PI ka, kung Diyos ka. Galit na ako eh, para lang patayin niya na ako. Habang umiyak ako, sabi ko, hindi ka ba naawa sa akin, pinagtatawanan na ako dito. Kilala ko ng mga kaibigan ko na may kaya nun. Kailangan ko pong magising every morning, 9 o'clock, kasi yun yung alarm clock ko. Ang init sa jeep. Tadaan ako rito sa gilid, buntanan, nalalaglag ako doon, kasi nakakahiya pag dadaan ako sa pinto. Doon na kami, 2 years, hanggang inaabot kami ng undoy doon. Langoy kami, papunta sa chapel, sa ibabaw ng chapel. Oh. Nakikita mo yung mga gamit mo, unti-unting inaapaw, inaanod palabas yung 3 pirasong damit. Kita mo yung nung panahon na yun, yun yung hope mo, yung jeep. Yun yung comfort mo, yun yung taguan mo, yun yung lugar kung saan ka umiiyak, doon ka nagbibihis, doon ka natutulog, binaha. Saan ka titira? Ang hirap matulog ng basa, ng gutom. After 3 days, nakita namin yung jeep.
putikan, ang dumi. Nilinisan namin, kumuha kami ng plywood, pinatong na naman namin doon, tapos nandun na naman ulit kami, ang dumi. Puno na ako talaga, ano ba to? Hindi ako pinapatay nito. Diyos ba talaga to? Pero sa kabila noon, di ba, habang yung mundo nakapikit na sa'yo, yung meron palang isa lang na nakatingin sa'yo habang nangyayari yun. Yung Diyos, diba? Sunod-sunod man ang mga pagsubok, nakukuha pa rin ni Jobert na magpasaya. Ang isdang arwana ay may scientific name na Arwanis habigotis. So yung pag pinaba mo pa yung long plural mouses. May mouses pa? Ang kanyang mga nakakatawang videos ay in-upload ng kanyang mga kaibigan sa YouTube. Dito siya simulang nakilala at sa isang iglap, nabigyan ng iba't ibang oportunidad at naging instant comedian sa radyo at TV. Hinirang din siya bilang TV Best Comedy Actor noong 2017. Ang show ko from then, 10 show, ang dami kong pera. From jeep, sumusweldo na ako ng... So, nung naging ganun yung buhay ko, siyempre nakalimot ka na naman kay Lord, ang ngabang mo na naman. Dumating din sa kanyang isang panibagong pag-ibig, si Chad. Pero tulad ng marami, nasubok din ang kanilang relasyon. Matapos ang ilang taong long-distance relationship, nakipaghiwalay sa kanya ang kasintahan na naging dahilan ng depresyon ni Jobert. Drugs na ako ng drugs hanggang dumating sa point na nakakarinig na ako ng boses. Papatayin ka na namin. Pag natutulog ako, sinasakal ako ng demonyo. Alam mo, hanggang ngayon, alam ko yung boses, naaalala ko pa yung boses. Hindi lang siya isa, madami sila. Feeling ko nakapunta na ako sa impyerno eh. Pagpikit ko, naririnig ko yung gumaganon. Tapos sabi ko, "Non Jesus, tulungan mo ako, Panginoon. Ligtas mo ako rito. Wag mo na siyang tawagin. Papatayin ka na namin. Lord!" Bang! Nagigising ako. Ang paglala ng adiksyon niya sa droga ay naging meet siya para maisipan na niyang magpakamatay. Nasa sogo ko nun, nakarinig ako ng mga boses, papatayin na ako. So akala ko papasukin ako ron. So bukas yung pinto ko, umakyat ako, bukas yung fire exit, hanggang umabot ako sa signage. Alam mo, Pastora Jamie, yung nangyari kay Jobert, talagang sometimes kailangan talagang maranasan mo, nandun ka lang sa babang-baba, at the lowest ebb, no? Yung sinasabi na bottoms up, you hit rock bottom, para wala ka na pupuntahan, pataas na. So dito natin nakita yung grace ni God, na kahit saan ka, kaya kang abutin ni God. Tulad ni Jobert, he was so immersed in sin and addiction that he lost control of his life. Sin can dictate what happens in our life, and it results in a catastrophic end. That's right. You know, one catastrophe after the another. Yan ba ang naranasan mo ngayon? Read this verse with me that stresses our need to heed to the call of surrender to our Lord Jesus Christ. When we all seem lost, it is only through God that we can find our only hope. Like what Job experienced when his life was shambles and had lost everything. Sabi sa Job chapter 11 verses 17 to 19. A lifespan will rise brighter than noon. Darkness will be like morning. You will be secure, for there is hope. You will look around and rest safely. You will lie down without anyone to scare you. Many will beg for your favor. Kaya kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan, sumabay ka sa isang maikling panalangin, bigkasin mo ang bawat salita na bukal mula sa iyong puso. Amang banal, salamat po, Panginoon, sapagkat binuhay niyo pa po ako, Lord God. Salamat po sa iyong biyaya, Lord God. Salamat po sapagkat hindi ko deserve, Panginoon, ang magagandang bagay dahil sa pinagdaanan ko, Panginoon, ng feeling ko wala nang kwenta ang buhay ko. Pero, Lord God, ako'y iyong inabot ng iyong kamay. So, Lord, nararapat lamang, Panginoon, na isuko ko ang lahat-lahat sa iyo. And I'm doing that right now. I invite you to come into my heart and be my personal Lord and Savior. Alam ko na, Panginoon, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Mula ngayon, Panginoon, gabayan niyo po ako.
na ako'y makalakad patungo sa iyong kalooban at maging blessing sa ibang tao. Amen and amen. We'll be back with part 2 of Jobert Austria right after these messages. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Buti na lang may nagpipintura doon, may tali akong nakapitan kasi tatalo na ako. So nakita ko ng mga tao dahil tumawag naman sila rin kay Direk Bobo agad kasi parang tatay ko yun. Dumating yung mga kaibigan ko, si Eric, si Direk. Si Eric Nicolas, siya yung nagmalakas loob na tatalon ako nung hinila niya ako sa belt. Doon na. Paggaling ko ron, nakipaglaban ako, dinala ako sa presinto, hanggang nakipag-usap sila at dinala ako from there to the rehab. Nagsimulang magbago si Jobert sa loob ng rehab. Malaking tulong din sa kanyang pag-recover mula sa adiksyon ay ang pagkakaayos nila ni Chad. At pagkaraan ng 8 buwan, nakalabas sa rehabilitation center si Jobert. Hindi na ako tumira. Pero, paglabas ko doon, may inom pa rin ako. Bagamat nakabalik siya sa showbiz, pansamantala muna niyang iniwan ang kanyang trabaho para magtungo sa Canada at makasama ang kasintahan na nakabase doon. Subalit sa kasagsagan ng pandemya, muling naharap sa pagsubok ang relasyon nila ni Chad. Nag-aaway kami ni Chad, halos maghiwalay na kami. Pero may time na natutulog ako nung gabi, nagising ako, hinahanap ko si Chad. Sabi ko, ba't madaling araw nagigising to? So nagsiselos pa ako. Nung pagsilip ko, nag-online siya. Kasama niya yung mga classmate niya nung high school. Yung pala, hindi ko alam, binuborn again na siya ni Lord. Yung sinabi niya, di ba Jobert, dapat ikaw yung Kristiyano. Ikaw yung nagtuturo sa akin ng tama. Bakit ako nun? Iyak ako. Nasa CR ako, biglang may nag-text sa akin, tinignan ko. Bro, hindi mo ako kilala. Ako si Randy Untalan, ganito, taga-CCF ako. Ganito, kamusta ka? Gusto lang kitang pag-pray kita. Sumagot ako. Sabi ko, kuya, usap tayo. Tumawag siya. Sabi niya, alam mo, sa 100 minessage ko ngayon, ikaw lang mag-isang sumagot. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, kuya, ito na. Tapos pinag-pray niya ako. Magmula nun, umattend na ako ng mga Bible study niya. Sabi ko kay Lord, Lord, ito na yun. Pumabalik na ako sa'yo. Ayun talaga yung lumod ako, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ayoko na, pagod na ako. Gamitin mo. Isinusuko ko ngayon, sa'yo't muling dinadala. Sa krus ang lahat ng kahinaan ko at kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako at ibalik sa kawan mo. Bilang isang anak, muli gamitin mo ako. Hindi nagbago ang Diyos sa buhay ko. Ako nagbago. Kasi consistent ang Panginoon. Nagpa-counseling sina Jobert at Chad na naging malaking tulong para sa pagsasaayos ng kanilang pagsasama. At nang lumabas ang annulment papers sa dati niyang asawa, naging tugon sa kanilang panalangin nang mauuwi rin sa kasalan ang kanilang pag-iibigan. Lahat ng hiniling mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo basta para sa Kanya. Gusto mong maglingkod sa akin, bubuhuin ko yung relationship mo at ni Chad. Yung anak ko na sobrang nagmana rin sa akin, loko-loko, ngayon, ginagamit na rin ng Panginoon. Lahat kami. Binuo ni Lord yung buhay ko at binubuo ni Lord araw-araw yung testimony ko.
Himala rin na tuloy-tuloy na ang naging pagbabago ni Jobert hanggang sa nakalaya na siya mula sa mga bisyo. Ang bilis eh. Actually, nung sinuko ko kay Lord, siguro mga isang beses na lang ako ulit last uminom. Pang susunod na okasyon, ayoko na ng lasa ng alak. Grace talaga ni Lord eh. Kung paano isinakripisyo ni Kristo yung buhay niya bilang Diyos, sino tayo para questionin yun? Na ibigay natin yung buhay natin sa nagbigay ng buhay sa atin. Ang repentance ay hindi nakikita sa pag-iyak. Ang repentance ay nakikita sa isang buhay na binago. Bakit hindi na ako katulad nung dati? Kasi Diyos ko na si Kristo ngayon. At sa pagbabalik niya sa Pilipinas, nabigyan ulit siya ng oportunidad na makabalik sa showbiz. Trabaho ko, binigay sa akin ng Panginoon para enjoyin ko kasi mahal ako ng Diyos. Pero mas ine-enjoy ko kung merong may encourage na tao dahil sa ginagawa ko. Dati, di ba, gusto ko lang maging sikat na artista. Pagkatapos nun, mas gusto ko ng pinakamagaling akong sundalo ng Diyos. Tinatawag ko yung ministry ko, roving ministry. Kasi kung saan ako abutan maraming beses na pinagtatawanan ka, na-outcast ka kasi kilala kang nagyoyosi, kilala kang uminom, kilala kang nakipag-away, kilala kang nagda-drugs. Tinatanong nila, bakit hindi mo na ginagawa yung mga bagay na yan? Dahil ba magaling ako? Dahil ba gusto ko lang patunayan na iba si Kuya Jobert? Hindi. Dahil ngayon, mas pinipili ko na yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Malaking biyaya rin para kay Jobert nang matupad ang kanyang hiling na magkita sila ng kanyang tunay na ina matapos ang halos 5 dekada. Humingi ako ng forgiveness sa kanya and pinatawad ko siya. Siya rin sa akin. Pasasalamat din ang sambit ni Jobert sa muling pagganda ng relasyon niya sa pamilyang kumupkup sa kanya na kasama rin niyang nagpupuri sa Panginoon ngayon. Sa pagkakaroon niya ng bagong buhay kay Kristo, handa na si Jobert na harapin ang bawat araw na may galak sa puso. Pag nakikita ko yung progression ng buhay ni Kuya Jobert, makikita mo yung grace ni Lord. Every time na nagdadasal ako sa kanya, sinasabi niya sa akin na, di ba mahal kita? Kasi hindi kita pinatay noon eh. Wala sa katayuan ng buhay ang kaligayahan. Kahit nasaan ka, pag kilala mo si Kristo, meron joy. Hindi maaagaw yun sa inyo. Grabe, Alex. So, talagang nakaka-inspire yung buhay ni Jobert. Talagang pag natagpuan mo na talaga si Kristo, diba? Yun na yun. Talagang magbabago, mawawala yung bisyo mo. Mapapatawad mo yung mga dapat mong patawarin na talagang magbabago ang iyong buhay. Nakita ko naman sa buhay ni Jobert talagang yung himala ni God that he is in the business of transformation. From nobody, he became somebody. At hindi lamang yan, he became the head and not the tail. He dwell at the top and not at the bottom. At siyempre, naging prosperous na rin ang buhay niya. Yes. Kaya kung ikaw ay matagal nang nasasadlak sa addiction ng droga at kung ano-ano pa, ito na po ang oras ng iyong paglaya. Makapangyarihan ng Panginoong Hesus at kaya niyang baguhin ang sinumang humingi ng rescue mula sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming po salamat, Lord God, sa sandaling ito, Panginoon, na kami po ay makapanalangin. Right now, in the name of Jesus, hallelujah, I release your healing touch upon those people who are being enslaved by addiction. Hallelujah. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I declare your mighty release. Let them be released right now. For you have anointed us to preach to the poor and the brokenhearted and to set the captives free. Ang kalayaan, freedom in the Spirit be upon you. In the name of Jesus, kinakalag ko ang lahat ng mga tanikala na bumabalot at nagtatali sa inyo mula sa mga addiction na yan sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. In the name of Jesus right now, kung kasama ka namin nagpipray, ngayon humihingi ng tulong sa Diyos sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I release that power of freedom upon you. Be free in Jesus' name. Amen.
And someone who's watching right now na feeling depressed, may anxiety ka ngayon, may mga bumubulong sa isipan mo na ngayon na magpakamatay ka na, tapusin mo na yung buhay mo. The Lord is rescuing you right now. Niyayakap ka ng Panginoon. Sinasabi niya, nak, may gagawin pa ako sa'yo. May maganda akong plano sa'yo. Huwag mong tapusin ang buhay mo ngayon dahil may pag-asa pa sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pinapalaya ka ng Panginoon sa kahit anong depression at anxiety sa iyong buhay. In Jesus' name, amen and amen. Naramdaman niyo ba na kayo'y pinagaling ng Panginoon? Tawagan niyo po kami para mapasalamatan natin ang Panginoon. Lubos kaming nagdiriwang sa inyong naranasang himala. Sa aming pagbabalik, makakasama natin via video call ang actor-comedian na si Jobert Austria. Huwag kayong aalis. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I still remember the days when I would accompany my daughter to the studio in CBN Asia because she was a host in one of the children's show during that time. And she had the honor to be able to share the gospel in national TV. I was so thrilled, not knowing that soon after, I too would be given that privilege as the host of 700 Club Asia. We are back to the show with us on video call from Canada, actor, comedian, Jobert Austria. Kamusta ka, Jobert? Mabuti. Mabuti. Magandang umaga dyan. Kamusta? So, Jobert, since yung inspiring testimony mo ay naipakita na, so gusto namin malaman, kumusta ka na ngayon dyan? Ano na mga update sa'yo? Ako, ayos naman po, syempre, di ba? Bilang isang Kristiyano, hindi naman naalis yung minsan, di ba? Marami tayo na pagdadaanan. Pero palagi po natin na pagtatagumpayan kasi, syempre, pag nakikristo tayo, alam naman natin kung kanina tayo nakakapit. Medyo maraming challenges, lalo na ako dito, stand-up comedian po ako ginagawa ko pa rin yung craft ko. Pero yung challenge doon, yung kung paano mo ma-maintain yung paano ma-reconcile yung pagiging Kristiyano mo tsaka doon sa pagiging komedyante. Nagagawa naman. So, natutuwa ako sa'yo kasi yung sinasabi mo, parang you are setting the norm. Kasi alam ko dyan, yung iba, pag nagsalita ka ng tungkol sa yung bang Christian, yung malinis na binabato pa yung iba hindi ba? Bato ba? Praise God dahil wala pa pong nangyaring ganun sa akin. And ang ginagawa ko kasi, alam nyo, pag yung prayer, pinagdadasal ko lagi yan, Lord, lagi. Sana mapatawa ko sila yung sobrang tawa nila para pag kinuwento kita, makita nila yung saan nanggagaling yung kaya naman, pwede pala, ba't ganito nakakatawa? Tapos, doon pala galing, di ba? Sa kanya galing. Tama, alam mo. So, Jobert, ang ganda nun, no? Kasi yung laughter talaga is the best medicine At ang gandang blessing niya na napapatawa mo yung mga tao, napapatawa mo rin yung mga talagang, syempre may mga malungkot dyan, malayo sa pamilya nila. So Jobert, kamusta naman ang iyong marriage? Marami ang na-inspire sa iyong love story. Magkwento ka naman. Kamusta na kayo? Oo, alam nyo, ever since nang nag-start kami up and down nung asawa ko, alam naman ang lahat yan. Naging parang panaginip na lang lalo na nung nagpakasal kami rito, naging panaginip na yung mga nangyari sa amin, yung mga away bate. Pagka na-experience namin nung sinurrender namin yung buhay namin sa Panginoon, nung dalawa kami and sumunod kami dun sa utos na magpakasal. Naging smooth Naging smooth lahat kasi si Lord na yung sentro ng relationship namin. Hindi katulad dati na pag nag-aaway kami, alam mo yung away lang, walang solusyon, yung parang pag nag-aaway kayo, magkagalit kayo, di ba? Tapos magbabati kayo bilang kayo. Ngayon, ang ganda kasi, di ba, pag hindi may tampuhan, palagi namin sinasabi na, balik tayo kay Lord, pray tayo.
hindi nakakatulong sa atin. So, yung mga foundation namin para maging matagumpay yung relationship namin, doon pa rin bumabagsak doon sa mga salita ng Diyos. So, Jobert, ano ba ang mga challenges na hinarap mo lately? Kasi I presume na dahil ikaw ay stand-up comedian, so paano mo, meron ka bang Christian content? Paano mo na ipapasok yung ikaw na ngayon, isa ka ng bagong nilalang kay Kristo, you are now a Christian. How do you overcome them? Siguro by setting an example, di ba? Kung paano ka makipag-usap sa kanila, kung siyempre yung dati, alam nila yung dati. So ngayon, kailangan talagang makita nila sa iyo na hindi lang sa salita maging sa pamumuhay mo, makita talaga nila na sumusunod ka dun sa Diyos na pinagmamalaki mo. So, yun nga, babad din kasi sa ministry, kapatid nagiging rin ako, active din ako kasi para talagang ma-maintain mo yung ganong klaseng relationship sa Lord. Kailangan talaga nagsiserve ka para, di ba, kasi hihilahin ka talaga hihilahin ka ng mundo to pagka hindi ka din talaga babad sa salita ng Diyos. And ako, everyday I na pagising ko, kahit paano, pasalamat ka sa Diyos, basa ka ng salita ng Diyos, kasi doon yung sinabi ko nga palagi, ito yung mapa ko, ito yung pagkain dapat natin. Yun yung babasihan mo sa lahat ng gagawin mo, kahit sa trabaho mo, kahit sa pumunta, sino nakakausap mo, and yun talaga yung dala-dala ko ngayon, everyday. Kaya natutuwa po ako dahil sa grasya ng Panginoon nagagamit kahit na naandito ako. Thank you for sharing that, Jobert. No, grabe. Saan ka ba namin pwedeng abangan, mapapanood? Sige nga, can you share it to us? Actually, meron akong ministry dyan sa Pilipinas, online, yung Campus Alive Ministry. Meron kaming every Tuesday, Tune In Tuesday, 6 p.m. ng gabi dyan. Kasama ko si Pastor Brian. Online to. Tune In Tuesday, kumbaga sinishare namin nag-share kami ng araw-araw ng mga nangyayari sa buhay namin, kung paano natin pagtatagumpayan based from mga experiences sa buhay. Yun, tsaka dito, tsaka yung mga shows ko sa stand-up, minsan pinopost ko doon. Kasi wala na tayo sa showbiz. Nandito na ako sa Canada ngayon kasi nandito yung family ko. So, thank you, Jobert, for being a trailblazer sa mga Kristiyano. Pinapakita mo na pwede ka palang maging salt and light kahit dyan sa Amerika. May the Lord guide you. Sana mas marami pang ma-inspire na tao at God bless you more as you continue to minister to our brethren out there in Canada. Ako, maraming salamat po sa Panginoon. And it's isang pribileyo po na magamit ng Panginoon. Kung babasihan, kasi kilala naman ako ng mga tao, di ba? Sino ba ako? Kung hindi ko na-experience yung pagmamahal ng Panginoon everyday, yung forgiveness niya, at kung paano niya ako sinusustain, doon din po ako kumukuha ng lakas. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon everyday sa buhay ko. At nagiging instrumento po ako sa kabila po ng mga pinagdaanan ko. Thank you. Thank you, Jobert. Are you haunted by your past mistakes and failures? Sabi ng Diyos, kalimutan mo na ang nakaraan. May bago siyang plano at pagpapalang nakalaan para sa iyo. That's right. Alam niyo, here are His words of encouragement. Sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi yan sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. That's a promise from our God of new beginnings. Thank you so much for watching and believing with us. Bye for now. See you next time.